I think na-share dito sa taas. Wait lang Alam ko nandito sa taas eh. Ito yata 6 hours ago. Ito, tingnan natin. Tingnan natin. Naway magsilbing inspirasyon ang aral ng sakripisyo ni Jesus upang tayo ay magkaisa para sa isang matatag at maunlad na Pilipinas. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos. Paano ka maka-retreat na yun? Diyos mo pinako sa krus. Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Aray ko po. Lightning. Ubusin mo ito. Sunugin mo lahat ng mga irehis. Who is this stupid God? Stupid mo talaga itong putang akong ganun. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Agoy! Yung pala. Presidente pala siya ng impyerno, Diyos ko Lord Rudy. O di ba mga kakabsat? Ibang klase talaga mga kakabsat ang galawan nila. O siya, pag-usapan na rin ito pagiging taranta nila. Tingnan nyo mga kabsat tingnan nyo. Anong sinabi ni Lustay dito? Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Si Mary Grace Piatos daw ay masasagot sa impeachment trial. So ito na, ano ba nga ba? Sino nga ba si Mary Grace Piatos? The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared. Diyos ko Lord. And yet it appears Diyos ko Lord. she will not even participate. Agoy, akala ko ba, Inday Lustay, sabi mo, si Mary Grace Piatos ay masasagot sa trial. Anyari? Ito, sabi na nating mini trial, pero anyari? Mini trial parang yun, takot ka na. Diyos ko Lord. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared. And yet it appears Takot siya. she will not even participate. Agoy. Si Mary Grace Piatos po ba ay... Ba? Alam niyo naman, pag nagsalita si Lustay ngayon, iba yung sagot, iba yung kalalabasan. No, Sarah then and now. Diyos ko Lord. Ito, masyad ako. Nako, Diyos ko Lord, Rudy. Si Guanzon, tsaka si Topacio, ma'am. Ano may problema ba tong dalawang to? Diyan, nagkukunwagi, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Ano sinasabi nila doon? Laban kay Pangulong Duterte. Duterte daw sila. Sino yung pinaparinggan mo dyan, Topacio? Ano sinasabi nila natin kay Vicky Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pinahirapan daw nila ang Duterte Youth Party List. Nakatapos, nagsisip-sip dito. Nagsisip-sip? Saan? Sa Duterte? Alam na dis. Alam, kitang-kita ang kulay kung sino yung nagsisip-sip sa mga Duterte para maging ano. Nakapaw, Diyos ko Lord Rudy. Ano siya? Ano sinasabi? Ano sinasabi? Hindi ako mabanggit ang pangalan. Diyan, nagkukunwagi, Duterte daw sila. Tingnan yung history nila. Ano sinasabi nila doon? Laban kay Pangulong Duterte. Ano sinasabi nila natin kay Vicky Sara? Pinahirapan nila. So meaning, mabsat, meron na naman kwan dito. Nako, kung si Harry Roque versus Panelo, merong ganun eh. Di ba? Talagang busit na busit si Panelo, no? Talagang umuwi ka na, harapin mo yung kaso mo. Sabi niya kay... Ay! Speaking of Harry Roque, mga kakakabsat, nalaman niyo ba yung balita kay Harry Roque? Ay, Diyos ko Lord. Ito. Mamaya, pupuntahan natin yan. Diyos ko Lord. Ito si Robin. Si Robin Hood talaga, oo, mga kabsat, strikes again. Pambihira talaga, historical. Tatay Digong is Dilao, PDP laban is Dilao. Anong issue sa future senator, attorney Rowena Guanzon? Dilaw pa sa Dilao, si attorney. Nakakapagtaka naman naman ba kay Inday Sara siya? My goodness, sabi ni anak ng kamote talaga ito si Robin Hood. Meron na namang may ano to? Ginagamit ba ni Robin Hood yung utak talaga niya, mga kabsat? May bagong statement siya. Ito guys, Supreme Court.
Supreme Court dismisses Harry Roque's petition to stop the House of Representatives from arresting him and requiring him to attend hearing po, Gongs. Ay, nako po, Harry Roque. Wala na. Tapos na. Nako po, ay, i-deport nyo na yan. Tragis. Nako po, siguradong matatakot na naman dito si Harry Mau. Sigurado, hindi na naman siya makakatulog. Sigurado yan. Ang saklap naman nito, Harry Roque. Dinismiss yung petition to stop the hearing of the House of Representatives from arresting. Allah ka ta, Diyos ko Lord, Rudy, kawawa ka naman. Ay, grabe talaga mga kapsat. Nako po. Sigurado di magugusto ni Harry Roque to. Nako po. Robin Hood needs transplant, sabi ni Consa. Diyos ko Lord, hindi ata transplant kailangan niya. Mukhang mas malala pa dyan ang kailangan niya. Diyos ko Lord. Anyway, o siya. O ano pa ba yung mga ukon nila dito? Mga issue nila na naputragis. Nag-iiyakan sila. O ito, Kapsat. Ni-report pinagyayabang ng mga Duterte fanatics. No? Meron silang sangkatutak supporters kahapon. Birthday ng tatay nila eh. Pero ano nangyari? Sige, pasok. Kapsat Alfred. Hello, at nandito na naman ako. Eto, mga didilis, makinig kayo. Nakikita nyo yung nasa taas? Ibinalita ng bilyonaryo na ang tao daw sa Davao City nung inyong yung meeting de avance na ginawa, birthday ni Fentaboy, pinagsama-sama na ha, araw ng Davao, yung foundation day ninyo yun, di ba? Foundation day ng Davao City, tapos ginawa na nilang birthday party ni Fentaboy, tapos meeting de avance na rin. Aba, ang sabi ba naman ng bilyonaryo 3,000 daw ang tao? What the heck? Really? 3,000 ha? 3,000 ha? Oh, baka iniisip nyo, nadadamihan ako ron. 1 milyon ang tao dyan ha, sa Davao City lang ha. 1 milyon ang tao dyan sa Davao City alone. Ang population dyan is, nung huling statistics is nasa 960,000. Ang population dyan bakit? 3,000 lang. Mukhang mga didilis. Mukhang sinisiraan kayo ng bilyonaryo. Tirahin nyo. Diyos ko Lord. Sabihin nyo, yung bilyonaryo, bias yan. Ipagpo-post nyo, sabihin nyo, sinungaling yung bilyonaryo. Ganun. Huwag kayo pumayag. Isipin mo, 3,000 lang daw ang umatid. What the heck, Davao City? Tapos ang umatid, 3,000 lang? Ano ba yan? Ang ine-expect ko, dapat mga 100,000 ang bilang nila dyan. Kasi Davao City yan Tama, Bolwarte nila yan. Tapos ang umatid, 3,000 lang. What the heck? Isipin mo yun, tirahin nyo. Naku, didilis, tirahin nyo ng bilyonaryo. Sige na. Nagkakataon nyo na yan. Siraan nyo na, gawan nyo ng fake news sa bilyonaryo. Diyan naman kayo magaling Ayun lang. Isipin mo 3,000 daw, sabi brinode ka sa TV. 3,000 daw ang attendance. What the heck? Nakakaya yun Isipin mo, Davao City na yan Partida. What more kung mag-Manila kayo? Kaya nga sa Manila swerte na yung maka 30 kayo. Diyos ko Lord. Davao City, 3,000 attendance. What the heck? Tirahin nyo na guys. Mga didilis, tirahin nyo ng bilyonaryo. Sinisiraan kayo. Sabihin nyo, hindi yan nagpapalabas na tunay na news. Tapos maglabas kayo ng news, ang tao ay 100,000. Ganun! Gawa na kayo ng fake news. Sige na! Ito pa ang malupit. Guys, ang dami kong narinig dyan may nagre-reklamo. Naku, after nga naman ng rally, nag-abutan na. Ayan sa tingnan nyo sa taas yung mga picture. Yan po mga nakikita nyong picture ay mga permahan yan. Siyempre, payout, di ba? Kumbaga, payout ng nag-rally. Ibig sabihin, mga bayad sa nag-rally. Ang problema, bayad sa Davao City ang problema,
Ay nako po, Rudy, hindi daw pantay-pantay. Ay, May bakit? nagre-reklamong yung mga hindi na Ay, nako. Ay, patay. May ebidensya. Diyos ko, Lord Rudy. Ano yan? Ano pinipirmahan nila? nakapila dahil may mga coordinator nagre-reklamo. Ay, Yung 1,000 naging 200 daw tsaka 300. nako po. Aray ko po. 1,000 bayad sa bawat isa. Kinaltaban pa. Ninenok pa ng mga coordinator. What the heck? So merong mga nagreklamo daw, balita dyan ha. Merong mga nakatanggap lang ng mga 300, may nakatanggap ng 500. Pero supposedly 1,000 yung tatanggapin. Aba. Ang galing talaga, no? Isipin mo ha, may bayad na nga, tapos 3,000 lang ang umatin. At Davao City yan ha, what the heck? Partida. Diyos ko, Lord. Matidilis. Sabihin nyo naman, fake news ito ha. Tirahin nyo na yung bilyonaryo. Sige na, sinisiraan kayo eh. Tinitira kayo ng bilyonaryo. Nakakatawa. Isipin mo, Davao City, 3,000 lang umatin. Meeting di Avance, 3,000. Birthday ni Fentaboy, 3,000. Higit sa lahat. Nasa Davao City na yun. Wala na. Lusaw na mga didilis. Sige na. Yun lang. Sa mga bubong didilis dyan at may sayad na. Lusaw na talaga kayo. Davao City, 3,000 lang. Wala na. Nanatilig yung mga bubot may sayad. Sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Agoy. Bye. 3,000 lang. Ang saklap naman nun. 3,000 lang. Davao pa yan, partida, Jenny Ramos. Naspak. Naka po, may tax daw at saka SSS pag-ibig. Ayun ba? Ay, may kasamang tax ba yun? Kaya bawas na yung 1,000 anak ng kamot. Ay, ganun pala yun. No? Nako po. Alros. Saklap, no? Ito, may isa pa, Babsat. Natatawa ako, Babsat. Sabi ito. Nasaan na dito? Wala, ito, grabe to. Ano to? Kinarman na ba to? Nalaman. Noong pagkikita namin sa loob ng kanyang piitan, Sabi niya, it is the leader, PBBM, who should resign. Baka kunin ka ni Lord, sabi ni Salvador Medialdea. Anong nangyari sa kanya kahapon? Ito. po siya kung ang pinagdaanan ng panggigipit, pagtukot at pagtataksil ng mga Pilipinong traidor ay ang pinakamabigat niyang karanasan sa buong buhay. Ito ang mga sagot niya sa akin. Ano? Dili mo pinakalisod. Amoy! Nako po! Wala, nakon lang yan. Napasinok siguro, mga kapsan. Napasinok. Ang COVID. Tuloy. Dili mo pinakalisod ang COVID. Dili mo pinakalisod ang COVID. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Oh, pangalawang strike na siyang nasinok. Pangalawang sinok niya na yun, mga kapsat. Diyos ko, Lord. Nako. Pinigilan na sa pangalawa. Ayaw na magpangatlo, Diyos ko, Lord. Ayan, karma. My goodness. O, diba? Ang tapang niya magsalita noon, diba? Kaya niya sinabi to, May 23, 2025, last year. It should be, or it is, the leader, PBBM, who should resign. Baka kunin ka ni Lord. Nako, ikaw ang muntik kunin ni Lord. Diyos ko, Lord. Nako po. Ay, goodness, kinakarma na yung mga garapata, mga kabsat. Diyos ko, Lord. Noong pagkikita namin sa loob. O, diba? Binatukan niya ni Taning. Panginoon nila. Ay, ganun ba? Marisa Sonokawa, Diyos ko, Lord. Binatukan niya, hoy! Ano pinagsasabi mo dyan? Ganun ba? Diyos ko, Lord, Rudy. Kinarma na ang mga garapata, Babsat. Ito, hindi daw siya TTS. O, Tragis, parang si Guanzon. Sino ba yung isa?
Hindi daw siya DDS. Si Tikia, hindi rin daw DDS. Ito yung pangatlo, magsama-sama sila. Bakit? Ano bang kinakahiya nyo kung maging DDS kayo? Bakit nyo kinakahiya? Ha? Hindi daw siya DDS, really? O, sige, pakinggan natin. Pasensya na po dun sa mga supporters ni VP Sara Duterte. Oh. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Oh, hindi daw siya VP Sara supporter. Aray, agoy! Natin kasi itong inaakusa kay Congressman ay siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte kaya ganoon ang kanyang mga binibitawan. Tandaan nyo, basta in-interview ng mga garapatang banateros na to na may mga kaso. Nagre-reklamo, tragis kayo. Ginikipit nyo kami sa ganitong panahon. Ginikipit daw. Ang tatangan nyo kasi, Diyos ko Lord, fake news pa more. O, sige, magsama-sama kayo mga kumag. Sa impeachment. Oh. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po dun sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Nakilala ko lang siya nung sila'y tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Oh! Nakilala lang daw niya si Sara Duterte nung nag-unity team. Uwe, sino pinagloloko mo? Diyos ko Lord, Rudy. Yun yung first time na na-meet ko siya. At syempre, after that, nakailang beses naman siyang pumunta sa Navotas. So, nagkikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos may pang isa. Oh, sinong naniniwala kay Toby Chanko? Press 1. Sa mga naniniwala, press 1. Sa mga hindi naniniwala, alam natin tong traidor na Trojan Horse. Press 2 mga kakabsat. Press 2. Sa mga hindi naniniwala, press 1. Ay, sa mga naniniwala kay Toby, press 1. Sa mga hindi naniniwala, press 2. Kay Toby Chanko. Nako po, Diyos ko Lord Rudy. Nako po. Nako si Kobe. Nako si Kobe. Ay, naniniwala si Annalyn kay Kan? Annalyn, ando, naniniwala ka kay Toby Chanko? Nagwan ka, ha? Uy, naniniwala siya. Jenny Ramos, nagto. Oh, Taga Norte, hello, Kabsat. May kalab shoutout. Oh, ano na? Putragis, hindi daw siya DDS, mga kakabsat. Hindi daw. Pasensya na po dun sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Agad natin kasi itong inaakusa kay Congressman ay siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte kaya ganoon ang kanyang mga binibitawan pagdating sa impeachment. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po dun sa mga supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Nakilala ko lang siya nung sila'y tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Yun yung first time na na-meet ko siya. At syempre, after that, nakailang beses naman siyang pumunta sa Navotas. So, nagkikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos may pang isa. Pasensya na po doon sa mga... Pero tayo, yan, marami po nagtumakabsat, no? Diyos ko Lord Rudy. Ano pa yung kwa natin dito? Ano po tayong update? Nako, drama niya to sa graduation ni Sara kahapon. Ito, medyo mahaba ito. Kaso, nako po. Paniba, naratibong DDS. Ito. Nagkaletse-letse na sila. Gitna ng bangayan ni Batangas Representative. May soundtrack si attorney. Alam naman natin, attorney Kwantong, garapata din. Alright, sige, mag-subtopic na tayo, Babsat. Again, shoutout po sa lahat sa mga kasama natin dito. Charcher, shoutout. Sarah Force Family, Sniper, Marisa Sunokawa, Leo Frinolan Nesa, shoutout. Jenny Ramos, Annalyn Ando, Rosalie, sino ba? Si Randy rin, shoutout. Sino pa? Si Cora Vidal, Allen Valencia, Taga Norte. Sino pa ba? At sa lahat ng mga nandito mula pa kanina, maraming salamat. Okay, subtopic tayo, Mabsat. Okay, countdown muna tayo in 30 seconds. Here we go. Nawala.